Welcome back sa aming channel. Ito na ang part 9 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghaganti sa kanyang minahal na babae. Ituloy natin ang kwento. Tapos na ang exams at simula na ang summer vacation ng mga estudyante. Tinanong ni Shuri si Makabe kung may plano na ito sa summer, ngunit dumating si Aki na galit at may dalang flyer. Plano pala ni Makabe na ayain si Aki na mag-outing sa beach kaya nag-iwan ito ng summer flyer sa table nito. Gusto kasi ni Makabe na magkaroon ng mabilis na improvement ang relasyon niya kay Aki sa darating na bakasyon. Ngunit, nagsabi si Aki na may iba na daw siyang plano. Pupunta daw siya sa bahay bakasyonan nila kaya hindi niya makakasama si Makabe. Sa halip na imbitahin si Makabe, mas piniling imbitahin ni Aki si Shuri para asarin ito. Nag-backfire naman ang plano ni Aki dahil sasama lang daw si Shuri kay Aki kung kasama niya si Makabe. Ngumiti tuloy si Makabe at mayabang na sinabing hindi niya hahayaang sumama si Shuri kay Aki kung hindi siya kasama. Lumapit naman si Fujinomiya at sinabing sasamahan din daw niya si Makabe. Ganon din si Futaba na gustong maranasan mag-swimming sa beach kasama sina Aki. Wala tuloy nagawa si Aki kung hindi pumayag sa kagustuhan ni Makabe. Kinabukasan, makikitang nakasakay sa barko sina Makabe papunta sa islang pagmamay-ari ng pamilya ni Aki. Lumabas si Yoshino at kinausap si Makabe habang nasa loob si Aki at kumakain. Sinabi ni Yoshino na iniimbestigahan nito si Fujinomiya ngunit wala siyang mabungkal na baho o kahinaan nito. Sinabi din ni Yoshino na hindi niya pa din malaman kung bakit obsessed si Fujinomiya kay Makabe. Sinabi naman ni Makabe na hindi kailangan ni Yoshino mag-alala, dahil kay Aki lamang siya nakafocus. Ngunit, binalaan naman ni Yoshino si Makabe na kung mapupunta ang atensyon nito sa ibang babae, sasabihin niya lahat kay Aki ang kanilang plano. Labis tuloy na natakot si Makabe. Sa isla, may makikitang isang babae na galit sa kausap nito sa cellphone. Natigil naman ang pagwawala nito nang sinabi ng isang maid na dumating na daw si Aki kasama ang mga kaibigan nito. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho bilang secretary ng ama ni Aki. Ang pangalan nito ay Midori at nagpunta ito sa isla para alagaan at pagsilbihan sina Aki. Labis naman ang pagkagulat ng mga kasama ni Aki dahil sa taglay na ganda ni Midori nang makita nila ito. Sinabi naman ni Midori na gagawin niya ang lahat upang maging masaya ang bakasyon ni Aki, hanggang sa mapansin nito si Makabe. Lumapit tuloy si Midori kay Aki at tinanong kung bakit may kasamang lalaki si Aki. Sinabi naman ni Shuri na mukha lang daw siyang babae pero lalaki pa din siya dahil hindi siya napansin ni Midori. Habang nagpapaliwanag si Aki kay Midori, iniisip ni Makabe ang mga sinabi ni Yoshino kanina. Naisip niya na hindi siya pwedeng mag-relax sa isla nang walang ginagawa para kay Aki dahil baka isumbong siya ni Yoshino kay Aki. Dahil dito, naisip ni Makabe na sabihin kay Midori na girlfriend niya si Aki. Nabigla naman ang lahat, lalo na si Aki. Binato tuloy ni Aki ng bag sa muka si Makabe para matigil ito sa pagsasalita. Nagulat naman si Midori. Alam kasi ni Midori na galit si Aki sa mga lalaki kagaya niya. Pero, sinabi din ni Midori na natutuwa siya dahil mukhang nagbago na si Aki dahil may natagpuan na itong mabuting lalaki. Sinabi din ni Midori na makakatulong daw si Makabe sa paglaki ng dibdib ni Aki. Hindi na din daw siya mag-aalala kay Aki na baka tumanda itong dalaga sa hinaharap. Labis naman na nahiya si Aki sa mga sinasabi ni Midori. Sinabi naman ni Aki na babago pa lang silang nagde-date ni Makabe at nasa getting to know each other stage pa lamang sila. Bigla namang hinila ni Aki si Makabe at naglakad na papalayo kina Midori para makausap ito ng masinsinan. Ngunit, nang makaalis sina Aki, makikitang nag-iba ang ekspresyon ng muka ni Midori. Mukha itong naiinis sa halip na natutuwa. Sa loob ng bahay bakasyonan, galit na galit si Aki kay Makabe dahil sa mga kasinungalingan na sinabi nito sa harapan ni Midori. Mas gugustuhin kasi ni Aki na magpanggap na mag-boyfriend sila ni Makabe kesa mapahiya kay Midori kaya naman sumakay lang siya sa mga kasinungalingan ng binata kanina. Nagets naman agad ni Makabe si Aki kaya naisip niya na samantalahin ang pagkakataong ito para mapalapit pa siya lalo kay Aki.
Sinabi naman ni Aki na hindi magtatagal ang pagpapanggap nilang dalawa. Binalaan din ni Aki si Makabe na huwag magpadales-dales sa pagpapanggap nilang dalawa dahil baka lunudan niya ito sa dagat. Sumang-ayon naman agad si Makabe. Pagkalipas ng ilang oras, makikitang nasa beach na si Makabe. Napakaganda ng mood ni Makabe dahil sa nangyari sa kanila ni Aki. Iniisip din niya na hindi niya hahayaang magtapos ang kanilang pagpapanggap bilang boyfriend at girlfriend kahit na umalis sila sa isla. Nagpalit na din ng pang-swimming ang mga kaibigan ni Makabe. Excited sila sa pagtampisaw sa dagat kaya hindi napansin ng mga ito ang magandang katawan ni Makabe. Bigla namang lumapit si Fujinomiya kay Makabe at idinikit ang dibdib nito sa braso ng binata. Tinanong nito si Makabe kung gusto ba nitong lagyan siya ng sunscreen sa katawan kaya naman nag-blush agad si Makabe. Gustuhin man ni Makabe na lagyan ng sunscreen si Fujinomiya, nag-aalala siya na baka makita siya ni Midori at pag-isipan siya ng masama. Nakita naman ni Aki sina Makabe kaya agad itong sumingit sa dalawa. Nagharap tuloy sina Aki at Fujinomiya na para bang pinag-aawayan si Makabe. Sinabi ni Aki kay Fujinomiya na nagde-date silang dalawa ni Makabe kaya kailangan ng tigilan ni Fujinomiya ang pagpapakyut dito. Sinabi din ni Aki na walang karapatan si Fujinomiya na landiin pa si Makabe dahil makakalaban siya nito. Ngumiti lang si Fujinomiya at sinabing friendly lang naman daw siya. Ngunit, sumagot si Aki at sinabing hindi magiging maganda ang reputasyon ng pamilya ni na Fujinomiya kung malalaman ni Midori na nilalandi nito ang boyfriend niya. Naintindihan naman ni Fujinomiya ang sitwasyon. Sinabi din ni Fujinomiya na si Aki ang nanalo ngayon pero madami pa daw pagkakataon na siya naman ang mananalo sa kanilang dalawa. Hinila naman ni Aki si Makabe papalayo kay Fujinomiya. Sinabihan nito si Makabe na huwag nang makipagtalo sa kanya dahil magka-quality time daw silang dalawa dahil mag-boyfriend sila. Ang hindi nila alam, kanina pa pala pinapanood ni Midori ang nangyayari gamit ang isang telescope. Sa isang bahagi ng beach, magkasama sina Makabe at Aki pero ang awkward ng kanilang sitwasyon. Tinawag ni Aki si Makabe na parang nangaakit kaya naman nagulat si Makabe. Ngunit, bigla namang nagbago ang mood ni Aki at biglang nag-utos sa binata na ikuha siya ng pagkain dahil nagugutom na siya. Nakipagtalo naman si Makabe at sinabing kasalukuyan silang nagpapanggap na mag-boyfriend kaya naman hindi magandang iwanan niya si Aki. Sumagot naman si Aki na wala naman daw makakakita sa kanila kaya wag na itong magreklamo pa. Niloko din ni Aki si Makabe at tinawag itong darling para matapos na ang pagrereklamo ni Makabe. Nagtitimpi na naman si Makabe pero wala na siyang nagawa kung hindi sumunod kay Aki. Habang naglalakad, naisip naman ni Makabe na kailangan niya ulit ng isang matinding plano para paibigin si Aki. Pumasok si Makabe sa kusina at nakita niya si Midori. Pinagbalat ni Midori si Aki ng pagkain kagaya ng sinabi ni Makabe. Bago makaalis si Makabe, pinaghanda ni Midori ng maiinom ang binata kaya naman nagkaroon ito ng pagkakataon para pag-usapan si Aki. Tinanong ni Makabe si Midori kung may magagandang lugar sa isla kung saan pwede niyang dalhin si Aki. Sumagot naman si Midori na may nakakatakot na lugar sa isla kung saan pwedeng dalhin ni Makabe si Aki para mapalapit pa lalo ang dalawa sa isa't isa. Nagustuhan naman ni Makabe ang sinabi ni Midori dahil alam niya na madaling matakot si Aki. Pagkatapos kausapin si Midori, umalis na si Makabe at nagpasalamat dito. Ang hindi alam ni Makabe, nagagalit pala si Midori sa kanya sa halip na natutuwa. Iniisip kasi ni Midori na hindi karapat-dapat si Makabe kay Aki, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para paghiwalayin ang dalawa sa lalong madaling panahon. Sa isang flashback, makikita ang unang beses na tumapak si Midori sa mansion ni Aki. Galit na naman ito sa kausap nito sa telepono dahil nakipag-break ang boyfriend nito. May narinig naman si Midori na batang babaeng umiiyak kaya pinuntahan niya ito. Ito pala ay walang iba kung hindi si Aki kaya naman labis ang naging pag-aalala ni Midori. Tinanong ni Midori si Aki kung bakit ito umiiyak. Tinanong din ni Midori kung nasaan ang matabang batang lalaking laging kalaro nito, ngunit sinabi ni Aki na hindi na daw ito babalik kailanman. Tumigil sa pag-iyak si Aki at sinabi kay Midori na hindi niya kailangan ang mga lalaking kagaya ng kalaro niya.
Labis naman na natuwa si Midori sa narinig niya dahil mas pipiliin daw ni Aki na unahin ang pride nito kesa magmakaawa sa mga lalaki. Simula noon, isinalaysay ni Midori na ilang lalaki ang sunod-sunod na pinaiyak at binasted ni Aki. Manghang-mangha naman si Midori kay Aki dahil sa kabila ng napakaganda nitong muka, isa itong cruel princess na kayang-kaya manakit ng mga walang kwentang lalaki. Inisip din ni Midori na may potensyal si Aki na lumaki bilang isang nakakatakot na babae dahil sa sobrang galit nito sa mga lalaki. Dahil dito, labis ang pagtataka ni Midori dahil may isang Makabe na humahadlang sa mga pangarap niya para kay Aki. Kinagabihan, nagpunta sina Makabe sa isang haunted house. Ito pala ang nakakatakot na lugar na sinasabi ni Midori pero nagulat si Makabe dahil mukhang napakadelikado na ng haunted house. Sa kabila nito, natutuwa pa din si Makabe dahil na-confirm niya na matatakotin si Aki. Nag-suggest si Makabe na magbunutan silang lahat upang simulan na ang kanilang pagbisita sa haunted house. Pagkatapos magbunutan, nauna si Yoshino sa haunted house. Susunod naman si Shuri, tapos si Futaba. Pagkatapos, si Aki naman ang susunod na papasok, kasunod si Makabe at si Fujinomiya. Ang hindi alam ng lahat, dinaya ni Makabe ang bunutan para sa pinaplano niya kay Aki. Naisip kasi ni Makabe na kung kasunod lang siya ni Aki sa haunted house, mas malaki ang chance niya para magpakitang gilas dito na para bang isang knight in shining armor. Na-imagine tuloy ni Makabe na kapag natakot si Aki, dadating siya para iligtas ito. Iniisip din ni Makabe na kapag natouch si Aki sa pagligtas niya dito ay ito na ang pwedeng maging simula ng kanilang tunay na pagmamahalan. Dito na nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Magiging successful kaya ang plano ni Makabe? Abangan sa aming susunod na video upload kaya naman mag-like, comment, share, at subscribe ka na sa aming channel.